Naramdaman na lang ni Nicole na tila may pumatak sa kanyang pisngi. Ang akala niya'y kinulit na naman siya ni Franco at sinabuyan ng tubig. Pero nakita niyang binata na may kinakausap sa cellphone sa mahinang boses at sinanyasan siya ng sandali lang daw. Pagtingin niya sa labas ay nagsimula ng pumatak ang ulan. Ang kaninang maliwanag na araw ay nagtago sa makapal at madilim na ulap. Ilang sandali pa ay lumakas na yon. Napatayo siya at lumabas ng cottage. Nagulat pa si Franco sa ginawa niya at mabilis na nagpaalam sa kausap nito. "Nicole, anong ginagawa mo?" Tanong nito na hindi niya sinagot. Nicole's mother said na ang ulan daw ang isang nakakapagbigay gaan sa ating puso, and she wanted to feel it now. She closed her eyes as she looked up at the sky and opened her arms. She smiled as she felt the cold. Nicole always affected her in ways she could not explain. She just felt the rain had the power to soothe her, if not to wash all negative emotions away. "Franco!" Nagulat na sabi niya. Nang imulat kasi ni Nicole ang mga mata, hindi inaasahan na makikita si Franco na nasa kanyang harap at nasa ilalim din ng ulan na kasama niya. Hindi nito inaalis ang mga mata sa kanya, and he looked more handsome under the rain. "Ayoko sanang mapabasa kasi baka magkasakit ka at walang mag-aalaga sa'yo. But I want to be with you, sweetheart. I never knew I would feel this warm under the rain." Sabi nito na ang mga mata'y punong-puno ng emosyon. Hindi agad nakapagsalita si Nicole. Hindi niya alam ang magiging reaksyon, pero nararamdaman ng kanyang puso ang tila natutunaw sa mga mata ni Franco at sa mga salitang pinakawalan nito. This man was so sweet. She had never felt like this with the other man she had met before. Even Marcus, who treated her so special. Lumapit ang binata sa kanya at ang sumunod ay nalaman na lamang niyang yakap na siya nito. It was that kind of embrace that had no malice in it, but full of affection and security. She dared not to move since she needed and wanted the warmth that he brought to her system, to her heart. She even closed her eyes to feel the moment. "Nicole, will you allow me to get close to you?" Bulong ng binata. You're already too close, Franco." Wala na sa loob na sabi niya. Marahang niluwagan ni Franco ang yakap, pero hindi siya pinakawalan. Just enough to see her face. "I know you know what I mean, Nicole." Anito. Tama ang binata. Alam niya ang ibig nitong sabihin, pero naguguluhan siya, lalo na sa kanyang nararamdaman. She was happy, yes, pero nandoon din ang takot at pangamba. Napabuntong hininga si Franco nang hindi siya sumagot. "Pero sa isang banda, wag mo muna akong sagutin. I know it's not the right time yet. I'm sorry. Please just allow me to hold you like this, sweetheart." Sabi pa rin nito at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman pa niyang marahang paghalik ni Franco sa kanyang buhok. Again nagpaubaya si Nicole sa binata at nakontento sa loob ng matitipunong braso nito sa ilalim ng ulan. Ayaw na muna niyang isipin ang ibang bagay. Marcus, ang nobya ni Franco, at ang masakit na nangyari sa pamilya niya. Ngayon lang, magiging makasarili muna siya kapiling ni Franco. "Ang sarap yata ng gising natin ah." Bungad ni Gladys kay Nicole nang papasok na siya sa kusinang ng umagang yon. Mag-iisang linggo na at nandoon pa rin si Nicole sa bahay ni Franco. 3 araw mula nang magpaulan sila. Bukas na lang daw sila uuwi ayon sa binata. Gusto pa raw manatili nito at pinayagan naman niya. Tinawagan na lang uli ni Franco si Yaya Isabel para ipagpaalam siya. Ang yaya naman niya ay pinayagan naman siya pero may pag-aalala pa rin para sa kanya. Hindi maikakaila ni Nicole na naging masaya ang kanyang pananatili sa bahay ng binata dahil na rin sa lalo silang nagkalapit ni Franco. Naroon na tinutulungan siya ng binata na magluto sa kusina na mas lamang naman sa abala kaysa sa tulong dahil nagugulo lang ang kanyang luto sa kakulitan nito at matatapos lang sila sa tawanan. Nagsabuyan din sila ng bulanan tulungan siyang maglaban ng binata kahit may washing machine naman itong ipinadala. Nung isang araw din ay naligo sila sa spring pagkatapos nilang magsimba sa maliit na simbahan sa lugar kasamang mag-asawa. At kung nasa bahay lang sila ay nanonood ng movie o hindi kaya ay nag-scrabble o simpleng nag-uusap lang ng kung anong bagay. Isa pa ay hindi na siya dinadalaw ng masasamang panaginip. Everyday was a memory worth keeping. At kung si Nicole ang tatanungin ay mas nanaisin na manatili pa roon. Ayaw pa muna niya na matapos ang kaligayahang nararamdaman tuwing kasama si Franco. Kahit na may mga pagkakataong iniinis siya nito ay masaya siya.
Pero pilit na inilalagay pa rin ni Nicole sa isip na panandalian lamang ang lahat at sinasamantalang pagkakataong nandun pa siya. Oo naman, ang sarap kayang matulog kung may ulan, nakangiting sabi niya, kahit nababasa niyang panunokso sa tinig ni Gladys. Masarap matulog o masarap ang araw-araw kasama ni Senyorito? Pinandilatan niya ito ng mga mata at pabirong kinurot. Lagi nang tinutokso ni Gladys si Nicole mula nang dumating sila ni Franco na basa dahil sa paliligo sa ulan. Ngingiti-ngiti lang ang babae noong una pero hindi siguro nakatiis at tinukso na siya nang wala na ang amo nila. Tumahimik ka nga, magmana pa sa'yong anak mo sa pagkatsismosa mo, pabirong sabi niya. Ay, okay lang, basta ba maging maganda katulad ko? Sabi naman nito, napailing na lang si Nicole. Napakagaan naman kasi talaga ng kanyang pakiramdam, kaya nakita siguro iyon ni Gladys. Oo nga pala, hagaw uli ni Gladys sa kanyang atensyon, kaya naputol ang pagkahibang niya. Nagkunwari na lang siyang nagsisimula ng maghanda ng pagkain nila. Pupunta raw dito mamaya sina Senyorito Dave at Ma'am Sheila. Talaga? Tanong ni Nicole at tumango ang babae. Nagkibit-balikat na lang siya. Wala namang problema yun sa kanya. Nasa balkonahe si Franco kasama ng pinsang si Dave habang nakatanaw sa hardin sa gilid ng bahay. Nag-uusap doon sina Nicole at Sheila at kitang-kitang kaaliwan sa magagandang muka ng mga babae. Alam niya na madaldal si Sheila, pero alam niyang hindi ito susukuan ni Nicole tulad ng pagdadaldal din sa kanya nitong mga huling araw. He loved to watch her as she gestured with her hands and both ladies laughed. Well, he always loved to watch her every move. I can see it in your eyes, pare. You feel something for her. Hagaw ni Dave sa atensyon ni Franco. Mukhang kanina pa siya nito inoobserbahan. Kung ano-ano sinasabi mo, Dave, nahihibang ka na ata. Natatawang sabi niya na ikinangiti rin ng pinsan. You may not realize it now, but sooner or later, you will feel that you cannot let her go. I experienced it with Sheila, so wag mong sabihin na nahihibang na ako. Sabi pa ng pinsan niya at ibinalik ang tingin sa dalawang babae na nag-uusap pa rin. He looked at Nicole too. Sooner or later. Hindi alam ni Franco kung tama si Dave, pero parang ngayon pa lang ay ayaw na niyang paalisin ang dalaga sa kanyang poder. Katulad na lang ng hindi pa nila pag-uwi dahil ayaw pa niyang matapos ang araw-araw na kaligayahan sa tabi ng dalaga. Naalala niyang mga pinagagawa nila ni Nicole. He had not enjoyed himself this much for some time now. Being with Nicole was something worth treasuring and remembering. And how he wanted to kiss her lips under the rain. And every time she was near. Katakot-takot na pagpipigil ang kanyang ginagawa palagi para hindi magawa yon. Baka magalit ito sa kanya, mahirap na. Franco, may isang dahilan pa kung bakit kami nagsadya rito. Ay dahil din kay Nicole. It's about on the assignment you gave me. Seryosong sabi ni Dave na nagpabaling naman sa kanyang tingin sa pinsan. Hindi siya nagsalita at binigyan lang ito ng nagtatanong na tingin. He asked his cousin to investigate Nicole. Huminga si Dave ng malalim bago magpatuloy. Hindi Nicole Vasquez ang pangalan niya. Sabi nito, tila bahagyang napatigil sa paghinga niya. What do you mean? Walang Nicole Vasquez, Franco. Sabi pa nito, napatiim bigla ang mga bagang ni Franco nang napatingin uli sa direksyon ng dalawang babae. Malakas pa rin ang ulan sa labas kahit mag-aalas 8 na ng gabi. Umalis na kaninang mag-asawang Dave at Sheila pagkatapos ng tanghalian at diretsyo na pa Maynila. Kaya silang apat ay nanatili na lang sa loob ng bahay. Ang mag-asawang Danny at Gladys ay nasa silid ng mga ito habang sina Franco at Nicole ay nanonood ng movie sa sala ng bahay. Nakakumot silang dalawa habang nakahiga sa tig-isang sopa na napapagitnaan ng crystal table. Hindi mawala-wala ang ngiti ni Nicole dahil alam niyang pinagbibigyan lang siya ni Franco. Nang balingan niya si Franco ay nakakunot noong binata. Hindi siya sigurado kung nasa TV nga ang atensyon nito. Napakunot noo si Nicole. Kanina pa niya napapansin na tila may iba kay Franco. Mula nang umalis ang pinsan ng binata ay tila hindi na magandang mood nito. Nagkibit-balikat na lang siya. We cannot change who we are. And the sooner you accept it, the better of you will be. Sabi ng binata na nagpatigil sa pagmuya ni Nicole. Nakiramdam muna siya. Parang may laman ang sinabi nito. Yun ang sinabi ng isang karakter sa movie. Dagdag naman nito na pagbaling niya ay nakangiti naman. She sighed in relief.
Ang akala niya ay babalik na naman sila sa usapan tungkol sa kanyang pagkukunwari. Pero bago pa siya makapagbato ng dialogue, ay humahangos na si Danny palabas ng kwarto nito at ng asawa. "Senyorito," sabi agad nito. "Bakit, Danny?" Ani ni Franco na agad naging alisto. Si Gladys po, manganganak na yata." Biglang pinanlamigan si Nicole sa narinig. Manganganak. Bigla na naman ang pagsalakay ng emosyon sa kanya. Bumalik na naman ang alaala ni Ami, ng anak nito at ng kamay niya na may dugo. "Hindi ko po makontak ang doktor. Kung sana po ay pwede ko siyang sunduin sa bayan." "Almost zero visibility ang daan, Danny. Masyadong delikado kung magbabiyahe ka." "Hindi po namin ito inaasahan at hindi ko naman po maaaring pabayaan si Gladys." Bahagya lang narinig ni Nicole ang usapan ng dalawang lalaki. She felt so miserable. Bakit ngayon pa? Bumalik lang ang lahat ng kanyang trauma dahil sa nangyari. "Danny!" Narinig nilang sigaw ni Gladys mula sa loob ng kwarto. Agad naman niyang naramdaman na tumakbo si Danny doon. Napatakip si Nicole ng mga tenga at unti-unting tumulo ang mga luha. Hindi na niya alam ang iisipin. Gulong-gulong kanyang isip at tila mahihibang siya. Napadaos-dos siya at naupo sa sahig. Doon ay hinawakan niyang mga paa at ipinatong ang ulo sa tuhod habang tahimik na humihikbi. "Nicole?" Si Franco na nasa harap niya at nakayuko sa kanya. "Bakit ka umiiyak?" Matipid siyang napailing habang nakayuko na lang at umiiyak pa rin. It was so hard for her to control the sudden rush of pain. Tila gusto niyang maghisterya. "Aray ko!" Narinig niyang sigaw pa ni Gladys. Ipinikit pa ni Nicole ang mga mata at mas hinigpitan ang pagtatakip sa tenga. Ngayon naman ay gusto niyang tulungan si Gladys pero hindi alam kung kakayanin niya. Hindi na niya makakaya kung muling may mawawala sa kanyang mga kamay. Natatakot siya. "Senyorito, ano pong gagawin ko?" Tinig ni Danny. Helpless na. Hindi rin makasagot si Franco dahil kahit ito ay hindi alam ang gagawin. "Ihanda mo ang sasakyan." Pinilit ni Nicole ang sarili na tumayo at determinadong pinahid ang mga luha. She took several deep breaths to calm herself. Walang magagawa kung iiyak lang siya sa isang tabi. Kailangan ni Gladys ng tulong. At dadagdagan lang niya ang kanyang alalahanin kung hindi tutulungan ng babae na itinuring ng malapit na kaibigan. Isa pa'y delikado para sa dalawang lalaking magbiyahe. "Danny, mag-init ka na ng tubig. Kumuha ka rin ng yelo at malilinis na tela. Franco, kumuha ka ng alkohol at gunting." Mabilis na utos niya sa dalawang lalaki na tila natulala sa kanyang sinabi. Sinundan pa niya yon ng iba pang mga utos. "Nicole, what is the meaning of this?" Naguguluhang tanong ni Franco. Parang hindi masundan ang nangyayari. Napalunok si Nicole. "Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan ni Gladys ng tulong ko. Ihanda niyo na lang ang sinabi ko." Sabi niya at tinalikuran ng mga ito. Saka pumasok na sa kwarto. Doon ay nakita niyang nakangiwing si Gladys at iniindang paghilab ng tiyan. Sanay na siya sa ganoong tanawin pero nandoon pa rin ang pangamba. "Gladys?" Ani at iminulat naman itong mga mata. "Nicole?" Mahinang sabi ni Gladys. Lumapit siya at tinawakan ng kamay nito. "I want to help you, Gladys, pero kailangan ko ng salita mula sa'yo. Maipagkakatiwala mo ba sa akin to?" Kailangan yun ni Nicole para sabihin din sa sarili na dapat na ibalik ang tiwala sa sarili para na rin sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Kailangan niya napapaniwalaan ng sarili na si Gladys yun at hindi ito matutulad sa nangyari kay Ami. Nakakunot noon naman si Gladys. Hindi ko maintindihan," sabi nito. "Do you trust me, Gladys?" she said in forceful manner. Napapikit ang babae at napangiwi. Humigpit din ang kapit nito sa kamay niya. Oo, Nicole. Oo, nagtitiwala ako sa'yo." Mabilis na sabi nito. Huminga siya ng malalim. "This is it. Wala nang atrasan to." Napatango si Nicole. Pinilit niya na paganahin ang isip at ibinalik ang professionalism. Sinuri niya si Gladys. Hindi pa ganoon kahanda ang babae sa panganganak. Maya-maya lang ay pumasok ng dalawang lalaki na dalang kanyang ipinahanda. Si Danny agad nilapitan ng asawa at hinawakan ang mga kamay nito at hinalikan iyon. Si Franco naman ay nakatingin sa kanya na may pag-aalala at may halong pagtataka. "Nicole, okay ka lang ba?" Tanong nito nang makalapit na. Tumangulang siya at iniwasan ang mga mata ng binata. Pinagawa niya kay Gladys ang lahat ng kanyang alam bago manganak ang isang babae habang iniiwasan ng titig ni Franco.
Pagkatapos ng ilang oras ay muling sinuri ni Nicole si Gladys. Napabuga siya ng hangin. Lumabas na muna kayo, sabi niya sa dalawang lalaki. Parang tututol pa sana si Danny, pero tumango na lang. Okay Gladys, let's do this. Sa loob ng kulang-kulang kalahating oras, ay magkahalong pawis at luha ang naramdaman nila. Ang kay Gladys ay dahil sa sakit, at kay Nicole ay dahil hindi mapigilan ng emosyon habang tinutulungan si Gladys na panganganak. Naalala niyang nangyari sa loob ng operating room habang nandoon din si Amy. Pero mayat maya naman niyang pinapakalmang sarili. And a moment later, a healthy baby girl came out crying. Agad na nagsipasok ang dalawang lalaki. Pinilit na lang ni Nicole ang sarili na tapusin ang lahat dahil nanginginig na naman siya. She took the necessary measures to secure Gladys and the child's safety. Pagkatapos ay patakbo siyang pumunta sa kusina. Habang hinuhugasan ng mga kamay na may bahid ng dugo, ay doon na naman siya tahimik na umiyak. Kahit na anong gawin na pagpapayapa sa sarili, hindi pa rin niya mapigilan ng mga luha. Isang buhay na batang natulungan niya na lumabas sa mundo. Bakit ang anak ni Amy ay hindi niya natulungan? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.